Kumusta? Gala na naman yung gupit loko. Tara't samahan niyo ako. Gupit loko! Isang panibagong paggagala na naman ni Gupit Loko. Mga kaluko, samahan niyo ako. Araw na naman ho ng pahinga, kaya't sasamantalahin kong galahin ng mga palasyo dito sa aking bansang kasalukuyang pinagtatrabahuan, mga kaluko. Ayan nga't napakagulo ng aking higaan. Pagpasensyahan nyo na ho. Yan naman ho malilinis naman, mga kaluko. Talagang napakagulo ko lang sa mga gamit. Kahit ano ho yata ang gawin ko ho talagang sadyang napakagulo ho. Abay, tara ho. Nga't inaayos ko na ang aking mga gamit. Pababa ng aking accommodation, mga kaluko. Tatahakin ko nga yung isang kastilyo rito sa lugar ho ng Trenching. Hindi ko ho alam talaga yung lugar na yun. Abay, madali lang naman ho. Kasama ko naman ho si Magtanong. Good morning mga kaluko. Good afternoon. Pupunta ako dun sa Trenching Castle. May 3 days na wala kaming pasok. Sasamantalahin ko mga kaluko. Let's go! Dadaan nga muna ho pala ako dito sa bumunting tindahan ho rito, mga kaluko. Isa hong convenience store, malapit lang ho sa accommodation namin. Tara ho, pasukin natin. Bibili ho ako ng tubig yan at maanguya ho ng kaunti para hindi ho gutumin. Kahit naman ho sanay ako sa gutom. Kumbagay, pang-reserva ho. Ayan nga ho yung loob ng convenience store dito, mga kaluko. Ay, tubig na mga rin. Hanap ho ako dyan ng tubig na aking maiinom. Kaya nga ho pala, nung bago-bago ako din dampot na lang ako ng dampot ng tubig. Yung pala, mga kaluko, meron hong parang kas ang tubig din kailangan ho yun bibili nyo yung pang baby na yun. Sigurado ho yun, mga kaluko. Wanogas ho yun. Yun hugang carbonated, mga kaluko, yung may parang espiritu na bula-bula sa loob. Ang hirap naman hong inumin How much? Yeah, this one how much? Euro, how much? How much? Kita nyo naman ho din mga kaluko. Ang laki ho ng kaibahan sa atin Kita nyo naman at kahit naman sila tiyahin nagtitinda pa rin Wala akong age limit din Wala rin ho yatang pinipiling edukasyon dito, mga kaluko. Basta gusto mong magtrabaho, dito ho tanggap ka. Hindi ho gaya sa atin, mga kaluko, napakaraming requirements. Walang hiya yan. Magtitinda ka lang naman ng mga kindi-kindi tubig Ang dami pang requirements. Meron mga calculator. Basta marunong kang sanang gumamit ng calculator sa atin. Sana naman baguhin ang mga ganon. Kahit mag-apply sa atin mga kaluko. Naalala ko tuloy nung ako nag-apply doon sa atin, doon sa convenience store. Ang hanap ko 72 units. Wala naman ho kung 72 units. 72 na grade. Meron ho, gawa ng hindi ho nakapag-alis sa mga kaluko. Hanggang high school lang ho ako. Hindi ko ho nilalang ng high school. Hanggang high school ho ako, mga kaluko. Gawa ng ako'y huminto ho dahil naman ho sa kahirapan din ng buhay, mga kaluko. Bagamat pinagraduate naman ho ako ng aking advisor. Pinasundo ako doon sa aming tahanan, mga kaluko. Tara ho! Ano nga pala ang labas ng aming accommodation, mga kaluko. Tapos na tayo magbayad, mga kaluko. Hindi pag gumana yung aking application sa Redwood. Bukod doon sa malapit kami sa mga waiting bus dito, waiting shade, malapit din po kami sa istasyon ng bus, mga kaluko. Punta
Punta ko ng train station. 9:44 pa yung aking biyahe. So, malapit na pala. 10 minutes na lang mga kaloko. Pwede rin ho kami rin maglakbay papunta ho ng Austria, papunta ho ng Poland gamit yung bus na yan mga kaloko. Dahil ho magkakalapit lang ho ang bansa din eh. Yun nga lang ho talaga naman eh, ang oras talaga ho din ng mga transportasyon, kailangan ho talaga na sumunod ho. Kunyari ho, ako papunta ng Austria, kailangan sa ganung oras. Ako ho nandini na. Gawa ng mayroon hong laman at wala, ay aalis at aalis ho yan mga kaloko. Hindi ho yan katulad sa atin na maghihintay at pupunuin. Babay din ho. Hindi ho yan naghihintay. Ang hinihintay niya ni oras ho mga kaloko. Ay tignan nyo ho ang bus station din ho mga kaloko. Ay hindi ho katulad sa atin na crowded ho ano. Gawa ho ng meron ho kasi rin yung train. Yun ho ang kagandahan talaga sa may train. Oh, para ho walang pasahero eh. Pasulput-sulput lang ho mga kaloko. Igagala ko nga rin ho kapala kayo dito sa kaunting market na rin mga kaloko. Tignan nyo kung parang palengke din eh mga kaloko. Ay, simpleng-simple lang ho ano. Meron din hong mga tiyanggi-tiyanggi din eh mga kaloko. Yung gang short nila kap ni Nanay Pumeng. Oh, mga bargain-bargain ho din eh. Divisory sa lawa na pang babae at pang mga itaas. bargain dito. Ito naman, ito yung bagyo. Dahil bulak-lak. Yan nga ho palang dadaanan ko yan, yung parang donut na yan na pangalan na yung Mini. Ay napakabango ho niyan mga kaloko. Lagi akong dumadaan dyan, gusto kong bumili doon. Ay siya dyan namang napakamahal naman eh ng isang tinapay. Yung gang Mini na yun, kaya hanggang amoy na lang ho ako. Ayan at malapit na ho ako sa train station mga kaloko. Tignan nyo naman ho ang aming lugar din eh. Ito ho eh, probinsya. Pero naman ho eh, napakaganda ho din eh mga kaloko. Oh, talagang dinadayo ho ng iba't ibang tao din eh mga kaloko. Ay siya mga kaloko, maalala ko lang pala. Ako pala ay napag-iwanan nung tren na aking binili sa online. Kaya ako din eh, ako'y kakaba-kaba pero ako'y sumakay dun ho sa isang tren. Napapunta rin ho ng tren chain. Sabi ko'y bahala na kung paanong gagawin doon sa loob. Kung ako'y sisingilin ulit. Nung hanggang parang konduktor doon nang tumitingin ng ticket. Sabi ko'y, nako, abay, bibili na naman ako ng ticket. Kaya ako ho pala eh, naanin po nga ta, nakala ko ho eh, yung oras ng aking alis, ay tama ho, yung pala ako'y naiwanan na mga kaloko. Kaya ayun nga, magtatanong ho ko diyan sa driver ng tren. Mali ho pala ang akin napuntahan. Ahoy! Trenching! Ang ganda lang ba? Ang ganda lang. Ano rito? Ngayon lang ho ako nakasakay sa trenare mga kaloko. Napakaganda ho sa loob. Parang bago ho lahat eh. Ay kita nyo ho, napakaluwag at talaga naman ang upuan. Luxury ho, mga kaloko. Eh, di ho, ako'y uupo na kung saan. Gawa ng dun sa una kong bili. Hindi naman ho, ang tren na aking pinili sa apps eh. Naiwanan na ho ako. Di nga ho, kakaba-kaba ako. Sabi ko'y, baka ako'y pagmultahin. Naku po,
mayayari na si Gupit Loko. Ay siya, upo na diyan. Para ikaw makita na ng konduktor. Ayan nga ho yung labas ng train station mga kaloko. Oo, dumaan yung isa ho. Ay tingnan nyo naman ho napakaganda ho ng transportasyon din mga kaloko. Kung ganda lang ho sana sa atin. Di ko nga ho pinalagpas ang ganda ng lawa na gawa ho ng pagkakataon ko na riguanan. Dahil ho, malapit-lapit na naman ho ang winter. Yan naman ho yung magyayelo na naman. Hindi ko man ho masisilayan ang kagandahan yan. Taon pa ang bibilangin bago yan masilayan uli. Kita nyo ho, napakaganda ho ng lawa din mga kaluko. Yan ho, hindi ko malaman kung yan ba'y manlek o sadyang lawa yan. Gawa ng karamayan huli sa bansang are ay gawa ho ng tao. Dahil wala naman ho talaga dining lawa, wala rin hong dagat. Kaya ho napakahirap din sa isda mga kaloko. Meron ho din yung gang karpa na ewan ko kung anong lasa ho na yun. Ang mga tinda naman ho din sa mga tindahan ay mga salmon. Napakamamahal naman ho mga kaloko. Ay sariwain ho natin ang ganda na ay kita nyo ho. Samahan nyo kong tignan ng tanawin na nakikita ko sa aking mata. Yan ho ang purpose ko sa pagbibideo na rin mga kaluko. Na para kayo nandito na rin ho sa aking video ginagawa. Gusto ko kong pa-experience sa inyo kung gaano kaganda ang bansang ito mga kaluko. Mapayapa, malinis. Are, si Gupit Loko. Kung atin ho talaga mamatyagan at iisipin mga kaluko, kanya-kanya ho talaga tayo ng yaman sa ating bansa. Tulad na lang ho sa atin, mayaman ho tayo sa yaman tubig. Ari naman ho din ay sabik naman ho sila sa yamang tubig ho, katulad na lang ho ng dagat, ng falls. Wala ho sila rin mga kaluko. Kaya yung mga ganitong pagkakataon na tag-init dito, sinasamantala ho nila yan. Kahit na ho lalahok na sila diyan mga kaluko. Gawa ho, kung titignan nyo ho yan, wala hong inaagusan, wala rin naman pinanggagalingan ng tubig. Ay hindi ko lang ho talaga alam kung mayroong pinanggagalingan. Sa tingin ko ho'y wala. Kita nyo ho mga kaluko, huminto naman ho kami sa isa pang bayan din Ganito lang ang transportasyon mga kaluko din Napakalaban ho talaga magbabiyahe din mga kaluko. Wala hong siksikan, basta ikaw talagang umano lang mo sa oras na yung sasakyan, hindi ka ho maiiwan. Aring ay, papasilip ko sa inyo ang ganda ng CR din mga kaloko. Ako'y natutuwa papa-experience ko sa inyo mga kaloko. Ay, di pindot pa. Bago ako'y nag-aalala din gawa yung lock. Ay, di pindot din ho. Ay, kita nyo ho, iilaw yan. Ako ho'y namamangha, gawa ng ako isa ho sa tao sa mula, kumbaga tawagin. Nung araw, pag tao'y manghang-mangha, tao sa mula ang tawag sa amin una mga kaloko. Tuwang-tuwa ako din sa CR dito ho. Ay, nakita nyo ho, napakalinis. Talaga naman nung in-experience ko yan. At isinama ko sa video. Nakakatuwa ho, gawa ng automatic, pati yung tuyo ko ng kamay. Ay, kita nyo ho yun, namali pa ako doon. Hindi pala ako nakalak. Kung may pumasok, nakaw. Ay may susumbong pa sa gwardya. Nakita nyo, napakaganda ho talaga ng loob ng trenare mga kaloko. Napakamahal ho siguro ng pagkakagawa din Ang kagandahan ho rin mga kaloko ay lahat ay pagmamayari ng gobyerno. Kaya alagang-alaga ho ang mga sasakyan din mapabas, mapatrain. Na nga ho, pababa na pala ako ng trenching mga kaloko. Samahan nyo ako. Bahala na akong lakbay na Ako'y magtatanong din Maigi na lang ho. Makapal ka pala ng aking mukha. Ay kung hindi, maliligaw. Kaya minsan din ang pagkakapal ng mukha napapakinabangan ho mga kaloko. Abay, sa mabuting para naman ho, hindi naman ho sa masama. It can go by walking? Okay. Sounds like the mall.
Okay, thank you. Thank you very much. Kagandahan lang ho lagi sa akin paglalakbay mga kaluko. Bawat doon sa napupuntahan ko, napagtatanungan ko, ako yung natatapat naman talaga doon sa nakakaunawa At saka ho doon sa talaga namang totoong sinasabi. Hindi ko niluluko sa aking mga pinagtatanungan. Ako yung nagpapasalamat naman sa ganun, mga kaluko. At dito ho napakasip naman ho din Hindi ho naman mga loko-lokong tao din na nakatulad ko. Napakaganda ho ng mga train station dito talaga. Sa bawat bayan, nasa ilalim ho ang daanan. Gawa naman, hindi naman ho nagbababaha din katulad ho sa atin. Madalang naman ho ang ulan din mga kaluko. Tingnan ko mga kaluko kung saan ba yung Castle na yun. Gagamitin mo si Google Map. Ayun. At syempre hindi ko malilimutan humingi ng tulong kay Gmap. Kahit ako ulagang-ulaga sa paggamit ng Google Map na yun. Ayun ho, natatanaw ko na din yung Trenching Castle na aking pupuntahan mga kaluko. Diretso lang naman ho pala yan. Ay tignan ho natin ang pasigot-sigot sa papunta ng itaas na yun. Ay ako yung natutuwa sa bansang ito mga kaluko. Gawa ng titignan nyo ho, parang pare-parehas lang ho magkakaiba lang ang pangalan ng bayan. Para ho kinakapipis ang lugar mga kaluko. Isang park, isang itsura. Yung mga tanim ay ganun din ho. Yung mga kalasada parang ganun din ho ang itsura. Ang mga istasyon ay kita nyo ho yan mga kaluko. Parang yung pinupuntahan kong iba parang kinakapipis lang ho din iba nga lang ho ang pangalan. Sadya ho talaga napakasayang maggalaho mga kaluko kahit ho nag-iisa. Gawa ho ng marami natutuklasan ng lugar at nagiging mapayapa ang kaisipan. Tignan nyo ho ang paligid din ay talaga namang napakalinis mga kaluko. Bawat pupuntahan ko sa lugar na pinupuntahan ko dito sa bansang are ay sadya hong napakadisiplinado ang mga tao din mga kaluko. Kanya-kanya hong tapo ng basurahan. Hindi ko nawawala talaga ang basurahan din sa mga park mga kaluko. Yun lang ho ang aking napapansin. Sa bawat puntahan kong lugar ay pawa hong iisa lang ang itsura dahil ho napakalinis. Pero ho iba-ibang lugar yan mga kaluko. Napakagaling ho ng gobyerno rin Yun ho ang aking masasabi. At ang mga tao ay disiplinado ho. Sadya naman hong para namang hong Pasko din pagkagaring tag-araw ho. Suot ang mga pamasko ng mga tao at nagbibilaran sa araw ay sinasamantala ho talaga nila ang tag-init din dahil pag sumapit na naman ho ang autumn at magwi-winter na naman ay naku po ay talaga namang hindi ho makagala at tiyak kong napakadulas din sa kalsadang katulad na to mga kaluko. At saka ho, napakaraming balute. Lapit na mga kaluko. Lapit ko ng matagpuan ang castle. Taas natin. Ako nga ho na-excite sa part na yan. Gawa ng malapit na ho ako dun sa castle. Natatanaw ko na ho ang tuk-tuk ho ng castle mga kaluko. Ako masaya ho sa part na yan. Gawa ng malapit na ho talaga ho. At meron pa ho ang pagdadaanan dyan bago ko ho yan mapuntahan. Gawa ng yun pala meron ibang kalsada papunta ho doon sa castle ay abangan nyo ho yan mga kaluko. Ang pawang mga grupo ng batang rin ay malamang doon ho yan galing. Nagtuloyan mo mga kaluko. Ay, dadaan na ako pala ako rin sa pakasaysayang sasakyan na rin mga kaluko.
hello, excuse me. This way going to the castle? Yes. Thank you very much. Mabuti na lang po talaga at natatapat talaga ako sa mga taong aking pinagtatanungan maayos ho kausap mga kaloko. Itinuturo ho ako dun sa tamang daan, papunta ho dun sa castle. Ay, dito nyo ho, napakaganda ho ng tunnel dito patawid ho sa kabilang kalsada. Yan ho kagandahan dito. May mga tunnel ho patawid ng kabilang kalsada mga kaloko. Malayo-layo na nga rin ho ang aking nalakbay. At natapos ko ng tawarin ho yung underground na daan dito sa Trenchen. At papunta na rin ho rito sa mismong bayan ng Trenchen mga kaloko. Habang sinusuong ko nga rin mga kaloko, oy, manghang-mangha ho talaga sa lugar na rin. Napakaganda ho. Napakalinis mga kaloko. Ay paano gari napapanatili ang mga garning kaliniso at ang mga building. Pawang iisa mga kaloko at wala akong nagkalat ng mga tambay sa kalsada. Yan nga ho, susuungin ko na mga kaloko ang iskinita na papunta ho doon sa kastilyong aking pupuntahan na hindi ho gawa sa buhangin. Tingnan nyo ho mga kaloko, napakaganda ho talaga niyan. Ay paano ho kaya ginawa yung kalsada na yan? Parang tinipak-tipak na bato Pinasilip ko sa inyo ang ganda ho ng eskinita ngayon. Napakatarik ho ng lakarin ko na yan talaga mga kaloko. Sa kabilang banda naman ho, ang pagod ko naman talaga hindi maramdaman. Gawa talaga ho ng napakaganda ho ng lugar na yan. Kung titignan nyo ho, ay sigurado ho rin ng winter mga kaloko. Napakadulas ho magpanigurado ng kalsadang yan. Oh, marami ho talagang iskinita rin mga kaloko. Iisa ho ang hulma ng kalsada at iisa rin ho ang hulma ng mga bahay-bahay din Yan nga ho mga kaloko at ako'y malapit na ho doon sa entrance ng Trenchen Castle na ho yun mga kaloko. Sadya naman ho talagang nakakamangha ang kastilyong iyon. Kumawari nyo mga kaloko paano ko ho kaya ginawa yun nung araw? Ay 13th century pa ho yan 3,000 to 5,000 BC pa ho yata yan. Paano ho naayakat yan yung mga bato-bato ho niyan? Yan nga, nagulat ho ako din sa sumalubong na yan mga kaloko. Hindi ko akalaing meron pala di yung sasakyan Gulat ako dun sa sakyan yun Tama kaya rin tinataha ko mga kaloko. Bahala na. Ako nga ho mga kaloko nag-aalangan kung tama rin aking tinatahak. Tara ho't samahan nyo akong pasukin ang loob ng Trenchen Castle kung talagang aring tamang kalsada. Tara ho, pasukin natin. Doon nga ako sa medyo malalim yung mga kaloko. Meron kong nakatanaw sa akin. Ay hindi ko wala kung bakit yung nakatanaw sa akin yun. Iyan ho isasalubong sa akin mga kaloko. Tarik ho mga kaloko. Oh, dito ako sa taas. Hello, hi. This entry is closed Oh, because reconstruction. where I go? You can go from the other side, from this back side. There is a second entry. Okay. If you go around the church, there is a crossroad. Left and right, you go. Where I go? I go right? To the, there is an orange sign to the castle. Follow it and you can go on the other side. Thank you very much. Okay. Appreciate it. Mali daw ho. Sabi na nga ho mga kalukot. Mali na naman. Pero ang ganda ng ano dito. Ganda ng view. Diyan ako mamaya.
babalik ako doon. Ayun na nga ho, ang sinasabi ko. Hindi ho talaga mawawala ang kapalpakan ko sa aking paglalakbay. At mabuti na lang ho talaga. Meron ho talagang mabubuting loob na ako'y ginagabayan mga kaluko. Ay, tingnan yung kalsada. Yan yung view. Let's go! Tara na mga kaluko. Ito na. Abay, susuungin ko nga rin. Kagubatan na rin mga kaluko. Ako'y samahan nyo ho. Nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung doon ba ako sa kaliwang yon. Dadaan o diri sa kanan. Gawa ng kala ko shortcut yung kaliwang yon. Buti na lang dito ako nag-decision mga kaluko. Dahil nakikita ko mga ibang tao dito ho pupunta sa gawing are. Tara ho. Talaga namang hingal ho kabayo o din mga kaluko. Pero naman ho napakasaya. Medyo malayo-layo pa rin mga kaluko. Hingal. At dito ho masaya sa parting ito mga kaluko. Gustong gusto ko ho talaga ang kagubatan. Bukod doon sa ako'y laking bundok. Talaga naman ho gustong gusto ko rin yung mga gantong mapapayapa mga kaluko. Kita nyo ho yan. Napaka-aliwalas ho at ang kalsada ay talaga namang pinagtiyaga ang gawin para lang akong makarating doon sa castle na iyon mga kaluko. Walang dyan. Muntil yata rin nasa Pilya ho yata ako Marami kayang pahutan din mga kaluko. Titignan natin. Ito ako'y hingal kabayo at pagod na diyan. Ako'y napakasaya mga kaluko. Gawa ng napakalapit ko na tiyak doon sa castle na aking pupuntahan. Lord. Lahat naman ho talaga ng bagay na pinaghihirapan ay sa bandang huli ho ay napakasarap ho ng paramdam basta ay pinaghihirapan. Wala naman hong shortcut sa buhay meron yung nanggugulang. Are, kahit saan ka rin simurkat sa tarik na rin mga kaluko ay talagang mapapagod ka. Ayun, sa wakas ho nakakita ng tao. May grupo ng mga batang nagturis Wari ko naman sa mga oras na yan, mga kaluko. Aring kang mga batang are, tiyak naman lumakad din naman rin pakyat Hindi naman rin sakay ng helicopter. Aring kang mga rin na kaya, ako paga. Ayun. Laking bundok. Ayun, natanaw na rin ho, ligaya mga kaluko. Lakas mga kaluko. Nandito na tayo. Tingnan natin ito. Kape. Ahoy. Ahoy. Dobry dzień. Dobry dzień. Hingal ho.
napakalapit ko na nga ho sa katotohanan mga kaloko. Samahan niyo ho ako, huwag na ho kayong bibitaw. Pasukin natin ang ganda ng loob ng kastilyong ayan mga kaloko. Tara hot, di may sa buwan ay talaga kung nakakamangha kung paano ba rin nagawa at kung paano ba napanatili ang gusto kaganda at hindi ho bumuho sa loob ng maraming taon mga kaloko. Kita nyo ho yan. Talaga naman ho ang castle, sadyang sa taas tinayo. Siguro ho yung dahilan para hindi ho agad mapuntahan ng kalaban at matanaw kung sino man aakit sa mga kastilyo mga kaloko. Kahit ho napakahirap na rin gawin, talaga naman ho worth it. Sigurado, gawa ng mahihirapan ho ang kalaban. Naakitin na rin mga kaloko. Nakikita nyo ho yung butas-butas na yon. Malamang ho, doon sinisilip at tinitira mga kalaban sa baba. Pag ari sinasalakay na. Doon ho, papunta ako doon sa likod nyo. Tara ho. Pagpapatuloy nga ho pala ng aking paggala din sa Trenching Castle, ay dadaanan ko ho rin bilihan ho ng ticket mga kaloko. Ano nga pala ho, maraming pagpipilian. At buti na lang ho, meron hong salitang English na nakapaskel. Abay, ako ho napapaisip kung ano ho ang aking bibiling ticket. Ang aking hong binili ay yung Grand Tour ho. Sabi ko sa akin ng cashier kung ayos lang daw ho, kung salita nila yung gagamitin, gawa ng hindi raw ho yun English mga kaloko. Sabi ko ho ayos lang naman ho, dahil ho ang habol ko din mga kaloko ay yung mapuntahan ho at mapasok ho yung loob ng castle. Yun ho ang akin talagang pinunta din Hindi na ho mahalaga sa akin kung ano pang salita doon. Ako ho yung makikiramdam lang naman ho mga kaloko. Mabuti na lang ho marunong mag-English rin cashier na rin mga kaloko. Ay tuturo sa akin ang daan. Yes. Okay, I will show you the directions. Okay. You will go this way, you turn right, And then? go upstairs. Okay. There are stairs covered. You will turn left and you see the tunnel. Yes. You will pass through the tunnel. Okay. You will come to a bridge with the gate. On the right hand you will have a big gate. Yes. Behind that gate there will be a group of tourists to 12 o'clock. Okay. Okay, so you have maybe 6 minutes. 6 minutes. So go quickly. Thank you very much. Appreciate it. Wala na yan. Ay. Meron lang daw akong 6 minutes mga kaloko. Walang nga yan mga kaloko. 6 na minuto na nga ho pala ang aking natitira para ho mapuntahan mo yung grupo ng mga tourist ho doon. Abay, hindi ko na alam kung saan talaga yan Kaya hanapin ko na lang kung saan maraming tao mga kaloko. May oras ho pala. Kailangan ko raw humahabol yung alas 12 na yun. Ang Trenching Castle ay tiyak na nawala ang kahalagahang militar nito sa pagtatapos ng ika-18 siglo. Malaking apoy na sumiklab noong Hunyo 11, 1790 at muntik nang masira ang lungsod, sumira rin sa kastilyo. Ang huling may-ari, si Ifigenia de Castries de Arcor, ay nag-donate ng kastilyo sa lungsod ng Trenching noong 1905. Sadya naman ho talagang napapaisip ho ako mga kaloko. Habang inaakit ko rin kastilyo na rin mga kaloko, gawa ng paano galing maaabot ng kalaban. Ay pag sa tarik ho, ay pagod na ho ang kalaban bago pa masuong rin. At malapit na nga ho pala ako. Tini ho sa aking lugar na pupuntahan ho, dun sa grupo ng mga turista. Ay tignan nyo ho ang kanyo na yan. At yung isa pa hong binabalaan ng bato doon ng mga kaloko. Para ho yung karuktong ng bansamot sa amin doon sa Bataan. Ganun din ho ang kanyo na gamit doon ho mga kaloko.
Eh paano yun nakaakyat? Eh wala namang helicopter yata ho ng araw eh. Gawa ng ang gamit lang naman din ho yung mga bato. At ari na nga ho na makakasabay ko pa yata ho ang grupo ng mga kabataan. Kung mapapansin nyo ho mga kaluko sa aking bandang kanan, ay ginagawa ho ang ibang parte ng kastilyo rito. Gawa ng sobra ho sigurong katandaan ng kastilyo, nasisira na ho ang ibang parte na rin. Ibinabalik ho nila ang kagandahan ng kastilyo. Kung mapansin nyo mga kaluko at maririnig, talaga namang napakalakas ho ng hangin din eh. Ay tignan nyo ho, napakaganda ho ng tanawin. Kung makikita nyo lang rin ng personal mga kaluko, ay talaga namang mamangha at mapasabi ka na paano kaya rin na tayo at ilang taon bago na tayo at gaano katibay ang mga kastilyong are mga kaluko. Ay sadya ho namang napakataas ho ng aking lugar. Ang ganda rito mga kaluko. Tingnan niyo yung likod. Oh, ang ganda rito. Yun. Meron pang 2 minutes. At pakiramdam ko na nga ako sa parting are. Naabot ko na ho yung mga grupo ng turismo kung saan ho magtatagpo. Meron pa ho natin ng 2 minuto mga kaluko. Ay hindi nga ho ako nagkamali at narinig nga ho ang grupo ho ng turismo. Dahil nga ho makikinig mo ako dyan kahit hindi ko naiintindihan. Pagkayari ho nung marami nilang balitaktakan, malamang ho eh winarningan ng mga are. Gawa ng sa aming pupuntahan, meron ho sigurong bawal hawakan, bawal picturean. Tara ho, samahan nyo ho mga kaluko sa loob ho ng palasyo. Atin hong tunghayan kung gaano ho kaganda at katanda. Akala ko kung saan eh. Dito lang pala. Хотел потом прийти то выше. Выезжает кто забыл саму примерно меня так. Смотрите, море так сюда деловые кулай, влияние. Так что там момент помет. Можете видеть, тут и достал. Sadya naman ho, nakakamangha talaga mga kaluko. Napakaganda ho ng tower na yan. Napakaganda ng palasyo. At ang mga bato, ay paano ho naihulma ng ganyan at paano ho naiakyat yan ng mga panahon pa ng 13th century to 17th century mga kaluko. Tara ho, pasukin ho natin ang bandang ibaba ng palasyo. Matutunghayan ho natin dyan ang mga exhibition mga kaluko. Yung mga historical, mga museum at yung may mga kung paano sila mamuhay nung panahon ho ng 3000 BC mga kaluko. Tara ho, huwag nyo ho akong iwanan mga kaluko. Puntahan ho natin ang loob ng palasyo. Yang nakikita nyo mga bato-bato na yan, yung bandang hong papasilip ko sa inyo, meron hoodie ang kalansay mga kaluko. Tingin ko ho mga kaluko, kung di ako man nagkakamali, at huwag libingan mga kaluko. Di niyo nililibing ang mga nahihimlay. At ang makasaysayang bato na rin mga kaluko ay napakaganda ho. Paano ho yan? Meron na ho palang mga sulat-sulat ng araw mga kaluko. Ang kasaysayan ng kastilyo ay bumalik sa edad ng imperyo ng Roma na pinatotohanan ng inskripsyon na nagsasabi tungkol sa tagumpay ng Christian de Roman Legion sa Laugaricio, ang Latin na pangalan ng Trencin noong 179. Ang pinakalumang gusali ay isang stone rotunda na malamang na itinatag sa panahon ng Great Moravian sa kalagitnaan ng ika-13 siglo. Ang kastilyo ay ang upuan ng Baron Jakub Czesnecki na siyang tagapagdala ng espada ni Haring Belaquar nang maglaon noong ika-30-14 na siglo. Ang kastilyo ay naging tirahan ni Matthew Tereshchak, ang malamat na Lord of the River Va and the Tatra Mountains. Binigyan niya ng pangalan ng Mate Tower, isang patuloy na nangingibabaw sa silweta ng kastilyo, pati na rin sa bayan.
Noong 335 ang Treaty of Trenčín ay natapos sa Kastilyo sa pagitan ni Haring Casimir III ng Poland, Haring Charles III ng Hungary at Haring John ng Bohemia. Ang mga negosasyon ay personal na dinaluhan ni Haring John ng Bohemia. Ang kanyang anak na si Charles ang magiging Holy Roman Emperor, Charles IV at Charles I ng Hungary. Ang hari ng Poland na si Casimir III ay kinatawan ng kanyang mga kinatawan. Yan nga ho mga nakikita niyo mga kaluko, ay talaga namang ho, sobrang tagal na ho sigurado na yan mga kaluko, gawa ng naagnas na ho ang bakal eh. At yung mga gawa nila ng mga clay sa paggawa ho ng mga banga, talaga namang ho nakakamangha mga kaluko. At iyan ho ay na-preserve nila ng mahabang panahon. At talagang pinagpahalagahan ho ng gobyerno din eh mga kaluko. Ang mga susing yan, ang mga espada. At makikita pa natin dyan mga kaluko, matutunghayan pa natin yung mga pera nila ng araw. At ang mga palakulho na ginagamit nila pang bungkal o pang sibak ng kahoy mga kaluko nung araw. Tara hot, akitin naman ho natin ang ibang bahagi ng palasyo mga kaluko. Samahan nyo ho ako. Dini naman ho sa bandang itaas ng palasyo mga kaluko. Makikita ho natin yung mga produkto nila nung araw. Yung paggawa ng plato, paggawa ng mga lutuan katulad ho ng mga kaserola. Diyan na ho magsisimula ang evolution nila mga kaluko. Nagagamit na ho sila ng mga bakal, mga tanso at mga silver mga kaluko. Atin hong tignan at tunghayan mga kaluko. Samahan nyo ho ako. Igagala ko ho kayo sa matang nakikita ko. Ayun na nga ho yung mga gamit nila nung araw mga kaluko. Pawahong mga niper, pawahong panglinis ng kuko. At tignan nyo naman ho yung pot. Talaga naman ho napakaganda ng pagkakagawa ho ng araw mga kaluko. At makikita nyo nga ho dyan yung mga panghuli nila ng mga mababangis na hayop. Kung ano mga gamit nila. At mga gamit nila mga kaluko sa mga pangtutugis, pangahawan. Kung makapansin nyo ho mga kaluko, napakarami ho talagang gamit noong araw. At hindi ho nawawala ang mga susi at mga padlock. Talaga namang ho, seguridad ang palasyo noong araw. Kung makapansin nyo ho, makikita nyo, napakarami hong susi. At yun naman ho sa pader, para namang hong bala ho yan ng pana o sulpet mga kaluko. Ay talaga namang hong ako ay natutuwa at narating ko ang palasyong ito. Natunghayan ko ho ang mga gawa nila nung araw. Yung mga panahon ho, mga 16 to 17th century mga kaluko, nagsisimula na nga ho mag-evolve sila niyan. Nakakagamit na ho sila ng plastic. Katulad niyan hong gawa ng parang sa Muslim na yan, yung parang rosaryo na ho yan mga kaluko. Kaya ho, wala pa hong cross nung araw, gawa ng, yan pa ho ay gawa nung 3,000 to 5,000 BC ho mga kaluko. Kung ako ho eh, hindi nagkakamali. At yan naman ho eh, mga gawa ng produkto mula ho sa mga sungay at sa mga pangil ho ng mga hayop nung araw mga kaluko. Yan nga ho ay isang uri ng brass. At meron ho diyan akong ipapakita sa inyo na singsing. Napakakintab ho. Hindi ko ho yung malaman kung yun ho ba ay ginto o yun ay brass. At nung araw ho, ayun na nga ho pala yung mga pera nila na ginagamit mga kaluko. Yung barya ho na yun. At meron ho diyan katangay-tanging singsing. Kung makikita nyo ho yung kulay gold na yun mga kaluko. At meron na pala akong bell nung araw mga kaluko. Yun ho pala ay namana natin nung mga panahong 16 to 17th century pa ho. Yun ho ay pantawag ho mga kaluko. Ari naman ho yung mga produkto nilang gawa. Nung araw ho mga kaluko, nagsisimula na ho sila dyan mag-evolve mga kaluko. Napakaganda ho ng obra maestra nila yan mga kaluko. Eh kung titignan nyo ho, eh napakabusisi ng pagkakagawa at hindi binasta-basta. Issue, stove tiles found at castle attract attention particularly because of their rich and manifold decoration, being a significant and specific part of a medieval pattern production manufacturing of stove
tiles in our region started as early as in the 13th century and culminated in the late Gothic period. Oh, ito pala yun. Kaya produkto nila noon ng 13th century.